Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Salamat sa Panginoon. Muli tayo ay magpapatuloy para matuto ng kanyang mga salita, lumago at maingatan ang ating puso mula sa mga mahihirap at mga mapang-udyok ng sanlibutang ito para malayo tayo sa Panginoon. But praise God, ngayong umaga muli bibigyan tayo ng kalakasan ng Panginoon at bibigyan muli tayo ng hamon ng Panginoon na magpatuloy. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na dakila at tapat, kami ay nagpapasalamat sa iyong biyaya, sa iyong pagsama. Salamat sa buong magdamag ng pag-iingat mo sa amin, sa aming pahinga. Sa umagang ito, Panginoon, kami po ay nagpapasakop sa iyo, mangyari ang iyong nais, punuin kami ng banal na espiritu upang kami maging kagamit-gamit ngayong araw. At minsan pa, samahan mo kami upang matuto at mapalago sa pamamagitan ng iyong salita. Ito po ang aming panalangin, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. 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 Welcome once again sa ating pong morning devotion. Okay, ang ating pong pag-aaralan ay kadugsong ng ating pong pinag-aralan na Satan's Rebellion. So, living in obedience. Yun pa rin ang ating pinag-uusapan. Living in obedience. At para mabuhay ka sa pagsunod, kailangan muna nating ma-realize ano yung bunga ng hindi pagsunod. No, ano yung dapat nating maingatan upang hindi natin maranasan. Tingnan po natin ang Exodus chapter 32 verse 1. Exodus chapter 32 verse 1. Ang sabi po rito, nang matagal na si Moses sa bundok, ang mga Israelita'y lumapit kay Aaron. Sinabi nila, "Igawa mo kami ng isang Diyos na mangunguna sa amin. Hindi namin alam kung ano na ang nangyari sa Moises na iyan na naglabas sa amin sa Ehipto." Okay. So, nung huli nating pinag-aralan, Satan's Rebellion ang ating pinag-usapan. At nakita natin na dahil sa siya ay rebellious, inexalt niya yung sarili niya, nakapantay ng Panginoon, inassume niya na kaya niyang mag-isa nang wala ang Panginoon. Yung naging result na palayo siya sa langit, and alam natin yung result niya, no, pagdating sa aklat ng Revelation, Satan and his demons are destined, no, papunta sa dagat-dagatang apoy. So kita natin yung rebellion na nangyari sa buhay ni Satanas. Nagrebelde siya sa Panginoon at nakita din natin, no, yung epekto sa kanya, yung bunga nito. Ngayon, Israel's rebellion. Ang nakakalungkot, mismo ang Israel ang bayan ng Diyos at ang mismong Israel din ang pinagpakitaan ng Panginoon ng napakasaganang habag, lahat ng uri ng himala ay kanyang ipinaranas sa Israel, and yet sila pa rin ay nagrebelde sa Panginoon. At ang pinakamalupit na pagrebelyon na kanilang ginawa sa Diyos ay nung sila'y naglalakbay sa desert papuntang lupang pangako ng Kanaan. Sabi dito, Israel's rebellion. Exodus chapter 32 verse 1. Ito yung pagkakataon na ang tagal-tagal ni Moses nakausap ang Panginoon at iniwan niya ang bansang Israel sa baba ng bundok. At habang si Moises ay nakikipag-usap sa Panginoon, ang mga taong ito ay inip na inip sila sa nangyayari. Bakit hindi pa lumalakad ang Israel? Bakit hindi pa lumalakad ang bayan ng Diyos kahihintay dyan kay Moises na iyan? And actually, naiinip sila. Why? Sanay po kasi ang mga Israelita na nagtatrabaho nung sila ay nasa Egypt. At nung sila ay naglalakbay, ano namang tatrabahuin nila? Everything was provided by God. Tubig, pagkain, yung harina na mana na ginagawa nilang tinapay, maging yung karne na hiningi nila, binigay ito ng Panginoon. So, everything was provided. Hindi nila kailangan magtrabaho. Ang pinakatrabaho na nila ay alagaan ang mga hayop na kanilang dala. So, now, sabi dito, Israel's rebellion. Ang sabi dito ng verse 32, nang matagal na si Moises sa bundok, ang mga Israelita ay lumapit kay Aaron. Sinabi nila, "Igawa mo kami ng isang Diyos na mangunguna sa amin."
Paano nangyari na rebellious yung naging actions ng Israel? Una, they are seeking other gods. Ang paghanap ng ibang Diyos ay direktang pagre-rebelde sa isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Seeking other gods. Sabi ng mga Israelita, igawa mo kami ng ibang Diyos. How can it happen sa panahon natin? Sa panahon natin, lalo na sa ating mananampalataya, imposibleng gumawa pa tayo o umukit pa tayo ng isang ribulto para ipalit sa Panginoon. Pero yung katotohanan, nagkakaroon tayo ng ipinapalit natin sa Diyos. We are always looking for an option. Halimbawa, kung papaanong nainip ang mga Israelita sa panahong iyon sa paghihintay kay Moises, maraming mga Kristiyano naiinip din sa paghihintay sa gagawin ng Panginoon, naiinip sa paghihintay sa tugon ng Panginoon, kaya gumagawa tayo ng sarili nating kaparaanan. The moment na nainip ka sa pag-iintay ng pagkilos ng Panginoon, kaya gagawin mo yung sarili mong kaparaanan, pinapakita mo nagre-rebelde ka na. Sabi nitong mga Israelita, seeking other gods, igawa mo kami ng isang Diyos-Diyosan na aming sasambahin. Sabi kay Aaron. Laging ang tendency ng mga tao ay to see is to believe. Ayaw nila ng hindi nahahawakan, ayaw nila ng ganun. Gusto nila nakikita nila, nawala nga si Moises. And alam niyo yung kabulagan ng mga Israelita. Napakabulag nila para maghanap ng ibang Diyos. And yet, yung pillar of fire nandoon, yung pillar of clouds nandoon kasama nila para bantayan sila. And yet, naghanap pa rin sila ng ibang Diyos. Sometimes, mga kapatid, alam niyo yun, yung alam mo na mayroong Diyos, kitang-kita mo na yung pruweba. Pero naghahanap ka pa rin ng ibang Diyos. Naghahanap ka pa rin ng ipapalit sa Panginoon. Israel's rebellion, yun yung pinakamalupit at pinakamasakit sa harapan ng Panginoon. Inilabas sila ng Diyos mula sa Egypt. Inilabas sila ng Panginoon sa pamagitan ng himala. And yet, hindi nila pinahalagahan yun. Naghanap pa rin sila ng ibang Diyos na pwede nilang sambahin at paglingkuran. Tingnan po natin, sabi po rito, hindi na namin alam kung anong nangyari sa Moises na iyan na naglabas sa amin sa Ehipto. At dahil sa kanilang rebellious heart, sa halip na yung alam nila na ang naglabas sa kanila sa Egypt ay ang Panginoon. Pero sabi dito, nasaan na yang si Moises na yan? Hindi na namin alam ang nangyari sa kanya. Yang si Moises na yan na naglabas sa amin sa Ehipto. Naging si Moises na yung naglabas sa kanila sa Ehipto. Samantalang alam nila na si Yahweh ang naglabas sa kanila sa Egypt. Ngayon, ang tingin nila si Moises lang yung naglabas sa kanila sa Ehipto. Yung rebellion, yung rebellious spirit, mga kapatid, nagbibigay ito sa atin ng pagkabulag para hindi makita ang totoong ginawa ng Diyos. Nabulagan ang mga Israelita na ito kasi in their heart talagang rebellious sila. Why? Yun kasi yung bunga ng napakahabang taon na wala silang templo, walang worship service, walang sinagoga. Alam niyo yun, dahil sila ay alipin, wala silang rights to do their own religious matter. No, talagang kaya sila ay corrupted. So pagdating doon sa hirap ng buhay, naghahanap na sila ng masisisi. Mga kapatid, kapag palagi kang naghahanap ng masisisi dahil sa sitwasyon mo, gawa naman ni gawa naman ni Kuwan, kung hindi naman ako sinamay, ako na may ganyan. Sa tuwing maghahanap tayo ng masisisi sa buhay na kinahinat na natin, I think it's a kind of rebellion. Why? It's a kind of rebellion kasi sabi ng 1 Thessalonians chapter 5,
Walang nangyayari sa buhay ng tao na hindi kalooban ng Diyos kung ikaw ay mananampalataya. Ngayon, kung ikaw ay tunay na mananampalataya, alam mo na gaano man kapangit ang nangyayari sa buhay mo, it is the Lord's will. So dito, hindi mo kailangang manisi. Hindi katulad ng mga Israelita na ito na sinise si Moses. Katagal-tagal niyang si Moses, igawa mo kami ng ibang Diyos. Una, naghanap sila ng ibang Diyos. Pangalawa, naghanap sila ng masisisi. Ang isang rebellious person, lagi yang mapaghanap. Kaya siya rebelde kasi hindi niya nasasatisfy ang sarili niya sa kung ano man yung meron. Lagi siyang naghahanap ng iba. Lagi siyang naghahanap ng mga wala. Mga kapatid, para malaman mo kung ikaw ay nagre-rebelde na, malalaman mo yan kapag lagi ka nang mapaghanap. Mapaghanap ng atensyon, mapaghanap nung nasa loob ng church. Minsan, yung naibigay mo na sa church, na i-offer mo na, hinahanap mo pa kung saan ginamit. Baka ibinulsa ni pastor o baka inaksaya. Ibinigay mo na yun, hindi mo nasakop yun, sakop na ng Diyos yun, binigay mo na eh. So, sometimes we became a rebellious one kasi mapaghanap tayo. Huwag tayong gumaya sa mga Israelita. Hinanap nila ang ibang Diyos sa halip na si Yahweh. Naghanap sila ng masisisi at ang natuunan nila ay si Moses. Alam niyo yung napakabulag nila sa katotohanan dahil alam nila na si Moises ay nakikipag-usap sa Panginoon. They have seen all the miracles and yet ang kapal ng mukha nila na isisi kay Moises yung paghihirap nila. Tapos yung thought na si Moises yung naglabas sa kanila sa Israel, sa Egypt. Napakamali. You know what? Nagiging rebellious ang isang Kristiyano kapag mali ang takbo ng pag-iisip. Kasi once na tama ang takbo ng pag-iisip mo, hindi ka magiging rebellious. Kapatid, this morning, I want to encourage each one of us. Matuto tayo sa pagre-rebelde ni Satanas. Matuto tayo sa pagre-rebelde ng mga Israelita. At pag ipinagpatuloy natin ang pagbabasa, makikita natin dyan that when Moses arrived, nang bumaba si Moises at nakita na sila'y nagpipiesta, sinasayawan yung Diyos-Diyosan na kanilang ginawa. No? Nung ginawa nila yon, pinarusahan sila ng Panginoon at sila'y nangamatay doon. Marami sa kanila ang hindi nakarating sa lupang pangako dahil sa pagre-rebelde nila along the way. Nung nagrebelde ang Israel, namatay sila. Nung nagrebelde ang Israel, tumagal ang kanilang paglalakbay sa disyerto. Nung nagrebelde ang Israel, halos lahat ng lumabas galing sa Egypt, hindi nakatungtong ng lupang pangako. Ilan lang yung nakatungtong, sina Joshua na lang at si Caleb, yung nakatungtong doon sa lupang pangako. Kaya masasabi ko talagang halos lahat. So those are the effect of rebellion. I want to encourage once again each one of us. Huwag tayong mapaghanap. Ibibigay naman ng Diyos ang ating kailangan eh. Huwag tayong mapangsisi. Hindi naman nangyayari sa buhay ng Kristiyano kung hindi kalooban ng Diyos. Kaya nga't naganap yan, kung pangit, may itinuturo ang Panginoon. Kung maganda, nabibless ang Lord sa buhay mo. So, either of the two, pangit o maganda ang nangyayari sa'yo, continue to worship the Lord, continue to trust in His process, continue to serve God. Kasi, it shows na tayo po ay hindi rebellious. A rebellious spirit is not welcome in heaven. Kaya mga kapatid, this morning, matuto tayong mag-submit sa Panginoon. No? Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tulungan mo kami, Panginoon, na huwag maging rebellious, Panginoon. Tulungan mo kami na huwag maghanap ng ibang mababalingan. Huwag kaming maghanap ng ibang pupuno sa mga kakulangan namin. Huwag naming kainipan ang iyong gagawin. Sa halip, turuan mo kami na magtiwala sa iyo.
Panginoon, kasama ng mga nakikinig ngayon at kasama ng nagdi-devotion ngayon, o Diyos, kami dumadalangin, tulungan mo kami na huwag maging mapaghanap. Tulungan mo kami, Panginoon, na laging umasa ay sa gagawin mo. Ituwid mo kami, Panginoon, kung marami kaming mga hinahanap. Maaaring kaya mo ipinapakita sa amin ang aming hinahanap ay dahil kami mismo ang gagamitin mo para matugon iyon. Pero kung yung attitude ng mapaghanap, Panginoon, ang laging nagbibigay sa amin ng pangunahing kaisipan sa loob ng church o sa kapatiran o sa relasyon namin sa iyo, Panginoon, ituwid mo kami. Huwag mo po itong pabayaang manatili. Huwag mong hayaan na sumibol, Panginoon, ang rebellious spirit sa aming mga puso. Sa halip, help us to be contented sa kung ano man ang blessing na binibigay mo. Salamat po, Panginoon, sa iyo po namin iniaalay ang araw na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Welcome sa lahat ng hindi nagre-rebelde sa Panginoon.